Good morning, I'm Attorney Francesca Senga, spokesperson for Mr. Bong Revilla. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang tugon sa reklamang isinampas sa kanya na the 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pong ibang reklamo laban kay Mr. Revilla. Maliban sa kanyang counter affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya, umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabuti. We will make no further statements and we will let the legal process take its course, and that will be all. Thank you. Yung anong evidence mo baka pwede may mabanggit We have no further statements at this time. Thank you. Pero just to clarify, pinanumpaan na po niya yung counter affidavit niya. Thank you. Thank you. Ayun, so welcome back to the channel. Naghain si dating Senator Bong Revilla na kanyang counter affidavit sa Department of Justice nitong Miyerkules, Disyembre 10. Ito ay bilang sagot sa mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng mga umano'y ghost flood control projects sa mga bayan ng Pandi at Balagtas sa Bulacan. Nahaharap si Revilla sa mga reklamong graft at malversation of public funds sa pamamagitan ng pamimeke ng mga publikong dokumento. Idinawit siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsasabing naghatid siya ng pera sa bahay mismo ni Revilla. 125 million noong December 2024 na nakalagay daw sa 6 na karton at 250 million na inihatid naman ng mga aide ni Bernardo bago ang eleksyon ng 2025. Ayon kay Attorney Francesca Senga, tagapagsalita ni Revilla, puro kasinungalingan ang mga alegasyon at nagsumiti sila ng mga ebidensya upang pabulaanan ng mga ito. Umaasa ang kampo ni Revilla na magiging patas ang DOJ, susuriin ang ebidensya at hindi na ito aabot sa pagsampa ng kaso sa korte. Maringi tinanggi ni Revilla ang mga paratang ni Bernardo. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tinitingnan nila ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Revilla. Nagpahiwatig din si Remulla na posibleng makulong ang dating senador sa susunod na linggo. So ayun, anong masasabi ninyo sa balitang ito? Share your comments down below. Thank you so much for watching. Stay safe everyone.